Magandang araw po sa ating lahat. Ngayon po sa pagsisimula po ng ating pananambahan ay inaanyayahan ko po kayo na samahan ako sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Kung may mga Biblia po kayong dala ay maaari niyo po buksan ito sa Psalms 95 verses 1 to 7. Ayon po sa Psalms 95 verses 1 to 7, "Come, let us sing for joy to the Lord. Let us shout aloud to the rock of our salvation. Let us come before Him with thanksgiving, and extol Him with music and song. For the Lord is a great God, the great King above all gods. In His hand are the depths of the earth, and the mountain peaks belong to Him. The sea is His, for He made it, and His hands formed the dry land. Come, let us bow down in worship. Let us kneel before the Lord our Maker, for He is our God, and we are the people of His pasture, the flock under His care." Samahan niyo po manalangin. Panginoon, maraming salamat nga po ulit sa isa na namang araw kung saan kami po ay makakalapit sa iyo at makakasamba. Maraming salamat nga po na despite na may pandemic ay may paraan pa rin po lumapit sa inyo. Nawa nga po sa araw na ito na kahit hindi kami physically na magkakasama ay kayo ang patuloy na mag-bless sa bawat isa at nawa din po ay virtual worship service na to ay mag-blessing po sa ibang tao at malugod po namin kayo. Maraming salamat nga po. In Jesus' name we pray. Amen. Ang ating pong sinasambang Diyos ay walang katulad. Karapat-dapat siya sa lahat ng papuri at pagluluwalhati. Worship you right now, Lord. Ano man ang sitwasyon, karapat-dapat kang sambahin.
You're the only God whose power none can condemn. You're the only God whose name and grace will never end. You're the only God who's worthy of everything we can give. You are God, that's just the way it is. You are God alone from before time began. You are on your throne. You are God alone. And right now, in the good times and bad, you are on your throne. You are God alone. You are not a God created by human hands. You are not a God dependent on any mortal man. You are not a God in need of anything we can give. You are God. That's just the way it is. You are God alone from before time began. You are on your throne. You are God alone. And right now, in the good times and bad, you are on your throne. You are God alone. You are God alone. You are God alone. From before time began, you are on your throne. You are God alone. And right now, in the good times and bad, you are on your throne. You are God Ang ipaalala sa ating sarili na siya ang ating pastol at wala tayong dapat ulilahanin at ipangampan ng matagalan. Dahil talagang hindi naman niya tayo pababayaan. Ama, kayo yung pastol namin, kayo yung aming Ama, kayo yung aming dakilang Diyos na laging nangangalaga sa amin. Kaya pinapahayag namin ang aming pag-asa na ikaw ay higit pa, ikaw ay sapat palagi sa buhay namin. Sampayin po kayo. Mangangamba sa kawalan, pagpapala mo'y lalilaan, di matatakot sa panganib. Pagkat naririyan ka palagi, di matitinag sa pagsubok. Pagpapala mo'y yakan lubos, di pagpipigil sa pag-awit. Pagkat ikaw ay mabuti, pagkat ikaw ay mabuti. Ikaw ang aking pasol, di magkukulang, sapat na at higit pa. Gaya mo'y sagana at umaapaw, sapat na at higit pa. Sapat na sa lahat ng pangangailangan, higit pa sa lahat ng inaasahan. Wala na nga mahihiling pa, pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na at higit pa. Mga
Amen. Amen. God bless po. Magandang umaga po sa atin lahat at sa Panginoon. Ako po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa kanyang kabutihan. Yung pong aming mga pinagdaanan nitong buwan, ako po ay may anak po akong na-ospital. Pero nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil hindi po siya nagtagal doon at salamat sa Panginoon dahil wala po kaming binayarang doon sa ospital. At sabi ko nga ay talagang ang Panginoon ay tapat sa amin dahil sa totoo lang po ay ako po ay sa nangyari po sa atin na nagkaroon po tayo ng pandemya, ako po ay sa totoo lang ay talagang hindi po ako nakapagbibigay ng ikapo. At lahat po ay tulad ko na walang trabaho. Bagamat si Roger po ay nagkaroon ng trabaho, pero may mga tumatawag po sa kanya, pero karamihan po ay ang iba ay thank you ang nangyayari po. Pero salamat sa Diyos dahil kami po ay hindi pinababayaan sa aming buhay. At talagang nakakapag-isip po kung yung pong mga pinagdaanan namin na kami po ay hindi nagkakapagbigay sa ikapo. Pero nitong nagdaang araw, ako po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa Panginoon dahil inaayos po niya kung papaano at kung ano ang gagawin namin para makapag-ikapo. At yung time na yun, talagang dumaan sa amin yung sabi ko, ibibili ko po ito ng gamot. Sa Panginoon ako nakikipag-usap kung time na yun dahil lang talagang yung hindi po ako makabili ng aming pang-insulin. At ako po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa Panginoon dahil tuloy nga po ang pagmamahal niya ay hindi masusukat. At hindi po ako nagdalawang isip na yung aking pambigay para sa Panginoon ay talagang ibinigay ko ng ganan sa Panginoon. But sabi ko nga ang Lord na ang bahala na magbigay sa amin ng aking pambili ng insulin. At hindi niya po kami pinabayaan. At naroon ang Panginoon, tunay nga po na ay siya ay tapat. At doon ko po naramdaman yung pagmamahal ng Panginoon na hindi niya po kami pinababayaan. Kaya ako'y nagpupuri at nagpapasalamat sa Panginoon na sa kanyang kabutihan, sa kanyang pagmamahal, at salamat sa mga taong ginagamit niya para maipakita ng Panginoon kung hanggang saan walang kapantay ang kanyang pagmamahal sa kanyang mga anak. Kaya pinupuri ko ang Panginoon at pasasalamat nitong nagdaang araw ay hindi ko po akalain na may biyaya na binigay ang Panginoon sa amin. At ako'y sobrang pasasalamat ko sa Panginoon na sa kanyang ginawa dahil ibinalik niya sa amin. At ipinakita niya kung gaano niya kami kamahal at hindi niya kami pinababayaan sa araw-araw. Lalo na po sa aming pamilya. Kaya ako po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa Panginoon sa kanyang kabutihan na ipinakikita po niya sa amin. At salamat sa mga taong ginagamit niya. Wala man kaming maibalik sa kanya, kundi ang maipanalangin sila
sa kanilang mga kabutihan. At yun po, ako po ay nakabili na ng gamot, yung binigay ng Panginoon sa akin na galing sa kanya, ay bumili na po ako ng gamot hanggang November po. At ako po ay napupurit at papasalamat sa kanya, sa kanyang ginawa, sa kanyang kabutihan. At walang hanggang pasasalamat sa Panginoon sa kanyang ginawang kabutihan sa amin. Kaya pinupuri ko at pinasasalamatan ng Panginoon sa kanyang ginawa. Okay, sa pagkakataong ito ay atin pong tutunghayan ang ikalimang kapitulo o ikalimang chapter ng unang Timoteo. Tayo po ay nasa pagpapatuloy pa rin po ng ating serye. At alam niyo po, napakaganda, napaka-practical po talaga ng Biblia. At dito po sa chapter na ito, although ito po ay ating hahatiin sa dalawa, no? Mayroon pong part 1 at saka part 2. Yung pong part 1 ay yung pong siya nating tutunghan ngayon. Ito po ay hanggang verses 1 to 16. At yung pong 17 hanggang 25 ay sa susunod po na preaching po. Siguro maybe sa last Sunday po ng buwang ito. Ano po? So, atin po munang bigyan daan ang pagbasa ng salita ng Panginoon. Medyo haba-haba ito pero pwede natin pagtiyagaan. Maganda rin po tayo nasasanay magbasa ng Biblia, di po ba? Okay? So, unang Timoteo, kabanatang 5, ano po? Mula talatang 1. Ang ganito po ang sinasaad po diyan, huwag mong pagagalitan ang nakatatandang lalaki, kundi pagsabihan mo siya ng mahinahon na parang sarili mong ama. Pakitunguhan mo naman parang kapatid ang mga nakababatang lalaki. Ituring mong parang sariling ina ang nakatatandang babae at pakitunguhan mo ng may lubos na kalinisan ang mga kabataang babae na tulad ng iyong mga kapatid. Igalang mo ang biyudang wala nang ibang maaasahan sa buhay, sapagkat kung ang isang biyuda ay may mga anak at apo, sila ang unang dapat kumalinga sa kanila o sa kanya bilang pagtanaw ng utang na loob, sapagkat ito ang nakalulugod sa Diyos. Ang biyuda na walang ibang maaasahan sa buhay ay sa Diyos na lamang umaasa, kaya't patuloy siyang nananalangin araw-araw at gabi. Samantala, ang biyudang mahilig sa kalayawan ay maituturing ng patay bagaman siya'y buhay. Ipatupad mo sa kanila ang utos na ito upang walang maisumbat sa kanila ang sinuman. Ang sinumang hindi kumakalinga sa kanyang mga kamag-anak, lalo na sa mga kabilang sa kanyang pamilya, ay tumalikod na sa pananampalataya at mas masama pa kaysa isang di mananampalataya. Ang biyudang dapat isama sa listahan na tutulungan ay yung di bababa sa 60 taong gulang. Naging tapat sa kanyang asawa, kilala sa paggawa ng kabutihan, nagpalaki ng maayos sa kanyang mga anak, magili tumanggap sa nakikituloy sa kanyang tahanan, naglingkod ng may kababaang loob sa mga hinirang ng Diyos, tumulong sa mga nangangailangan at inialay ang sarili sa paggawa ng mabuti. Huwag mong isasama sa listahan ang mga nakababatang biyuda sapagkat kapag nag-alab ang kanilang pagnanasa, mapapalayo sila kay Kristo at mag-aasawang muli. Sa gayon, nagkakasala sila dahil sa hindi pagtupad sa una nilang pangako kay Kristo. Bukod dito, sila'y nagiging tamad at nag-aaksaya ng panahon sa pangangakapitbahay at sila'y nagiging tsismosa, mahihilig makialam sa buhay ng may buhay at nagsasalita ng mga bagay na hindi nila dapat sabihin. Kaya't dapat para sa akin, mabuti pang sila'y mag-asawang muli, magkaanak at mag-asikaso ng tahanan upang ang ating kaaway ay hindi magkaroon ng dahilan upang mapintasan tayo. Sapagkat may ilan ng biyudang sumunod kay Satanas. Kailangang alagaan ng babaeng mananampalataya ang mga kamag-anak nilang biyuda upang hindi na sila maging pabigat sa iglesia. Sa gayon, ang aalagaan ng iglesia ay yun na lamang mga biyudang walang ibang maaasahan sa buhay. Sige po, tayo po yung manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa pagbasa ng iyong mga salita at nawa, Ama, ang Banal na Espiritu po ang gumabay sa amin at
tunay nga pong gawin po niyo itong pagkain para po sa aming espiritu at kalakasang espiritual, Panginoon. Buksan niyo po ang aming isip at puso at inyo pong gabayan ng inyong lingkod upang ang inyong salita po ay maging pakinabang. Sa pangalan po ng Panginoong Hesus, ito po ang aming dalangin. Amen and amen. Okay. Mahaba po ng konti itong ating nabasa, 16 na talata, mga talata. At dito po ay ipinagpapatuloy po ni Apostol Pablo ang pagbibigay ng instructions kay Timoteo, ano po, kung paano tatratuhin ang mga kapatid sa iglesia o sa church. At ang context po nito ay tungkol po doon sa pagsaway, ano po, pagsaway. But then ang ating pong tatalakang ito ay dalawang bagay, po, isa po yung rebuking o kung paano mag-rebuke at kung paano i-honor ang mga katulad po ng mga biyuda o babaeng balo kung tawagin po natin, ano po. So, napaka-practical po nito at tinuturuan po tayo ng mga salitang ito kung paano po yung mga pagtratong pwede natin gawin, ano po. Unahin po muna natin yung nasa verse 1 at saka verse 2, ano po. Ang sabi po diyan ay ganito, ano po, sabi nga po, huwag mong paggagalitan ang mga nakatatandang lalaki. Yan, alam po naman ninyo na si Timoteo po ay nasa kabataan, ano, siya po isang batang, sabihin natin pong batang elder o batang pastor, ano po, at siyempre doon sa kanya pong tuturuan sa iglesia sa Efeso ay mas marami din po yung mga mas matatanda sa kanya. Yes, meron din namang mga kasing bata niya at marami, siyempre, din yung mga mas nakababata pa sa kanya. So, iba't ibang antas po ng edad po naririyan. At sabi nga natin, may mga pagkakataon na kahit na yung mga matatanda ay dumarating sa puntong sila'y kinakailangang turuan o kaya ay kinakailangan sila'y sawayin o kailangan sila ay talagang pagsabihan. Ano po? Napakaganda po nito. Ito po ay magandang gabay para po sa ating lahat. Ano po? Paano ba tratuhin ang bawat isa? Paano ba ating pakikitunguhan ang bawat isa? Lalo na po kung ang isang kapatid na ito ay kinakailangang sawayin sa kanyang maling ginagawa. Ano po? So, ang sabi nga po diyan ay huwag mong pagagalitan ang nakatatandang lalaki. Yung pong mga older men, huwag mong pagagalitan, ano? Huwag mong i-rebuke, ang sabi sa Ingles. Do not rebuke. Kundi, sabi nga po, but exhort, no? Sa Tagalog nga po ay huwag mong pagagalitan, sa halip ay pagsabihan ng mahinahon. Napakahalaga po noon. Sa totoo lamang po ay, generally speaking, ay ang mga may edad na, yan po ay mga taong marami ng karanasan, ano po, marami ng pinagdaanan, nalampasan nila ang maraming pagsubok sa buhay at naniniwala akong sila po ay nagkaroon na ng karunungan o mayroon na silang mga wisdom. At bukod nga po sa kanilang edad ay yun nga, mayroon na silang ganoong mga naabot. At ang hinihingi po at tinuturo ng Biblia, tinuturo nga po sa maganda ni Pablo ay dapat tama yung ating pag-approach, ano po, para lalong maging epektibo yung ating pong paglilingkod sa Panginoon. Kaya kung tayo man ay nakababata o lalo pat nakababata nga, ay kapag ang ating lalapitan, itatama, iko-correct, ay mas nakatatanda, lalo pa yung mga nakatatandang lalaki, no? Ang sabi nga po diyan ay mahinahong pagsasabihan, exhort. Hindi po, ang sabi ni Biblia sa English nga, hindi po i-rebuke. At ang dito nga sa pagkakatagalog ay hindi pagagalitan. Kasi yung pong word na rebuke po diyan ay iba doon sa mga salitang rebuke na nara sa ibang mga salin. Kaya po doon sa Titus chapter 2 verse 15. Sasabi nga doon i-rebuke mo. Okay? Ang mga tao at huwag mong hahayaan with authority, rebuke them with authority at huwag mong hayaang i-despise nila. Hamakin nila ang iyong kabataan. Sabi kay Tito, although yun hindi kay Timothy, kundi kay Tito, pero nandun pa rin yung kailangan mag-rebuke, But then, iba yung salitang rebuke dito. Di ba, meron pa rin din dito sa, dun sa 2 Timothy chapter 4 verse 1 na hindi lamang mag-exhort,
Hindi lamang mag-preach, kundi mag-rebuke, ano. So, dito ay ang salita ay parang yung mayroong verbal attack, no? Kaya nga ang ginamit dito sa MBB ay huwag pagagalitan. Yung talagang sinesermonan ng akala mo yung bata, sinesermonan. Sa halip ay dapat ay meron po talagang pagpapakumbaba, meron pong pakundangan at meron pong paggalang. At ang sabi nga po diyan ay yun daw po kung paano mo pagkagalitan o paano mo pagkasabihan ng iyong ama. Paano mo kakausapin ng iyong ama. Ganun po yun eh. So meron po dapat makita po talaga ng nakatatanda yung paggalang or else ay hindi po magiging effective. Actually, maging sa kabataan lalaki, sabi rin po diyan, kung ang sa kabataan lalaki man ito magtama, na sasabihan natin, sasawayin natin, meron pa rin pong pakundangan doon. At ang sabi pa rin diyan ay hindi bilang kaaway, kundi bilang kapatid. Bilang kapatid, ano po? Kasi paano ka ba nakikipagkapwa sa iyong kapatid, ano, 'di ba? Nandoon yung nandoon yung pagmamahal eh. Nandoon yung hindi mo talaga siya tinuturing na kaaway eh. Naroon yung malasakit. Kaya kapag kakausapin mo siya, itutuwid mo siya, naroon yung punong-puno ka ng malasakit at paggalang, at pagpapakumbaba at pag-iingat din, ano. And then sabi nga niyo sa verse 2 ay kapag naman nakatatandang babae ay at lalo pat yung ang sasawayin din o itatama din ay kung paano mo i-approach ang iyong ina. Aba, ang iyong ina ay may nagawang hindi tama o ginagawang hindi tama, paano mo siya i-approach? 'Di ba? May paggalang, may pakundangan. Hindi yung para kang matandang pinag-aagalitan mo ang bata, no? Minsan mahalaga po 'yon. Lalo na sa ating kultura, kulturang Eastern, na talagang naroroon po yung pagpapahalaga sa matatanda, yung paggalang. So ito po yung napakahalaga kung paano natin tinatrato ang isa't isa. Po. At kung magkataong babae ito sa babae namang nakababatang babae at ang sabi po diyan ay pakikitunguhan o siguro tutulungan kung mayroong mga problema, kung mayroong mga dapat ituwid sa kanya, pero siya po'y pakikitunguhan parang isang kapatid na babae, no? Na nandun po yung sabi nga may lubos na kalinisan ang ating paglapit. Alalahin po niyo si Timoteo ay nasa kabataan, kumbaga at syempre nandoon din nga po yung kapag babae, ay naroon po ang malaking pwedeng maging tukso, na magkaroon ng kaibahan, at pwedeng alam niyo po ang diablo ay napaka-scheming, at yan ay pwedeng pasukan ng isip ang isang tao, lalo isang lalaki o yung tagapaglingkod, maring ito man ay elder o pastor, at sino pa mang mga mayroong paglilingkod sa kumbaga pagdidisipulo, ay minsan ay pwedeng ma-deceive, malinlang, at umandar yung laman ng kung tawag sa English natin medyo may pagka-provocative or may pagka-flirtatious, medyo may mga pilyo ang isip pero hindi. Sa Biblia ang sabi, kung paano mo pakikitunguhan ng iyong kapatid na babae, ganun ka-pure. Ganun ka-pure. Sa church ay ganun dapat ang nagyayari sa pakikitungo. Kung tayo man ay may mga ministeryo at ang ministeryong ito ay ang yung pong pag-aakay sa mga kumbaga sa ating mga nadadapa sa kasalanan o mga nahuhulog sa kasalanan at ating gustong ibangon sila. Narito po ang mga regulations o mga instructions para talaga hindi tayo maisahan ng diablo. Po. Para na sa gayon ay patuloy na maging maayos. So ito po yung tungkol sa rebuking. Oo. So hindi naman sinasabing hindi i-rebuke, Hindi naman sinasabing hindi ituwid. Hindi naman sinasabing hindi pagsasabihan, kundi ang sabi lamang ay huwag yung klase ng pagsasabi na sa English kasi strike at yung para mong talagang binira para mong binira para mong sinampiga kumbaga physically pero sa verbal naman yon at parang sinigawan mo
minura mo ng ulo hanggang paa na hindi marapat, mga kapatid. Pag tayo po ay nagko-correct, lalo pat nakatatanda po sa atin. And ito pong pangalawang bagay mula po verse 3. Ito po, verse 3. Bahagi pa rin po ito ng ng paggalang o pag-honor. Pwede nga po nating maging title nga po ito, honoring members of our family, members of the church. Papa mo ino-honor sa pamagitan ng pagre-rebuke, yun, At paano mo naman i-honor ang katulad ng mga biyuda, mga babaeng balo, So mula verse 3 hanggang actually verse 16 na po yun, napakalaki po yun. And so, sa church po, lalo pa noong unang 100 years, yung first century Christians, ay meron na pong ministry tungkol sa mga babaeng balo. Maalala po ninyo sa chapter 6 ng Acts, na meron na po doon ang distributions ng pagkain para po sa mga babaeng balo. So, at maging sa pagdaan ng panahon, ito nga sa panahon ng si Apostol Pablo na ang nagsasabi kay Timoteo, panahon ni Timoteo, that was, sabihin natin pong mga more or less 30 years after, ay nagpapatuloy po ang ministeryo sa mga katulad ng mga biyuda, sapagkat yun nga, may mga miyembrong ganun At sa kanilang panahon, iba marahil sa ating panahon, sa kanilang panahon ay walang maasahan sa government. Wala pong project ang government katulad po ng mga panahon natin ngayon. May mga ano tawag dito, yung parang sabihin nating orphanage, para sa mga sa mga matatanda, home for the ages kung tawagin, sa ibang bagay. Nung una hindi uso sa Pilipinas sa ibang bansa lang pero nang magtagal meron na rin po tayo niyan, At ako nga po minsan ay nakapunta doon sa Bawan. Nadalo po namin ng isang lugar doon na talagang iba ang feeling pag nandoon ka na puro mga matatandang babae ang aming inabutan doon. Na hindi naman sila nag-iisa kung tutuusin. May mga pamilyado, may mga kasama, may mga pamilya rin, may mga apo, may mga anak naman sila. Pero walang panahon para sila alagaan. Kaya sila ay itinapon doon sa bahay ampunan ng mga matatanda, kung tawagin natin, o bahay ng mga katatandaan, home for the ages. So, wala pong ganong social parang agencies o social institution na nakikater sa mga katulad ng mga babaeng biyuda, At ang kaya nga po ito ay sinabi dito ni Pablo na ito po ay magiging, sabihin nating task or maybe ano bang tawag doon, magiging ministry, magiging responsibilidad ng isang church. Kaya po sa Efeso ay ibinabahagi po ito ni Apostol Pablo, And I do believe na maging sa ating panahon ngayon, ito po ay pinapakita ng Panginoon Diyos na mayroong solemn responsibility ang church to take care ng mga miyembro nila na ganoon. Sino po ba sila? Sabi po niya sa verse 3, sila po yung mga biyuda na wala ng ibang maaasahan. Yun po yung binabanggit niya, mga biyudang wala ng ibang maaasahan. Sa English nga po those who are widows that are indeed widows. Siyempre, ang ating kasing definition ng widow o biyuda, yung mga namatayan na ng asawa. Pero, ang kaya po pwede nating banggitin na ang mga grupo ng tao na maaari nating ma-categorize sa bagay ito ay katulad ng mga biyuda na wala nang inaasahan, yung mga taong may pangangailangan, mga taong wala nang inaasahan. So, it could mean, pwede hindi lamang sila biyuda Maaaring sila ay biyudo, o maaaring sila ay, sa panahon natin, o maaaring sila ay mga bata na wala nang ibang mag-aalaga sa kanila. Wala nang ibang mag-aalaga, ngunit member ng church. So, mayroon pong responsibilidad o tungkulin ng church sa bagay na ito. Medyo malaki po itong, tawag doon, katuruan, kasi hindi po uso sa Pilipinas. Pero alam po ninyo, yung ibang mga religion, meron silang mga orphanages. And I believe so that
sa mga evangelical churches, institution. Meron din po rin tayo mga ganon. Meron tayong niraran na mga orphanages or maybe mga home din for the ages. Pero, yun nga, ito pong bagay na ito ay napakahalaga. Ano po? So, sa ating church, wala po tayong ganito. Ano po? Well, sapagkat sabi nga naman diyan ay kung meron naman daw iba, kung yung doon namang biyudang ito ay mayroong mga kamag-anak o anak o apo na siyang makakapangalaga sa kanila, ay hindi na dapat nga raw po itong iasa sa church. Hindi na po ito pwedeng iasa sa church. Pero kung nagkataon na meron pong ganong miyembro na talagang wala nang mag-alaga sa kanya, napabayaan na siya, at siya member ng church, yun po yung kakalingain ng church. At pero alam po ninyo, may mga requirements. May mga requirements para dyan. So yung pagtulong pala po natin ay hindi lamang basta dole out. Hindi po talaga i-hand in na lang natin. Alam niyo po, may mga requirements din eh. At ang isa sa mga requirements, sabi po diyan, isa sa mga pagpili po, itong mga biyudang ito yung mga biyudang na kapag isusupport ng church financially, kasi nga pala siyang honor the widows. Yung honor po doon ay hindi lamang po yung paggalang na binibigyan natin na magmamano tayo, nangungupo tayo, mabait tayo sa kanila, kundi ito po ay financial obligation din, yung salitang honor. Subalit, sila po dahil wala na po silang ibang kumakalinga sa kanila, pero sila po ay able pa rin. Able pa rin po silang maglingkod. At the least that they can do, well, hindi naman sabihin pag sinabing list, kasi ibig sabihin ito yung pinaka hindi po masyadong physical. Ang sasabi po diyan ay sa verse 5, sila po ay patuloy na nananalangin araw at gabi. So sa church, ay sila po ay may ministry. Sila po ay mayroong ministry na nagsusupport sa church, at yun yung ang kanilang support ay ang kanilang panalangin. Sila po yung mga prayer warriors, prayer intercessors ng church. So yun po yung nakikita nating napakahalaga nilang ministeryo. So bagaman sila ay tinutulungan ng church, pero meron silang ministry yung ibinabalik sa church. At napakahalaga po noon, imagine, sino po sa atin ang sanay manalangin ng isang oras? Tayo nga minsan baka 5 minutes, hirap na. Yung ating prayer meeting ay usually 5 minutes, yung prayer part, yung praying part, Doon sa 1 hour may prayer meeting natin, sige, tayo yung mananalangin na, meron po tayong 5 minutes or 10 minutes. Imagine that. Kasi ang prayer po ay labor. Ito po ay trabaho. So, kaya po kapag mayroong naglilingkod, may full time, like the pastor, manalangin ka. Sabi, ang biro nga ni Pastor RJ, manalangin ka, binabayaran ka. Of course, hindi naman po talaga dahil binabayaran kaya nananalangin ng mga pastor, kundi, but itong punto na ito, yung mga balong ito, mga babaeng balo, ay, because they're being supported by the church, meron silang ibinabalik na service sa church, their prayer life, their prayer intercession. Siya yung pagiging prayer warrior nila. Nakakatuwa, po ba? And so, hindi pala basta-basta na lahat ng nangailangan ay yung bibigyan ng tulong. Dito, may pinipili pa. Of course, may maraming details po dito, gaya ng sa verse 9, ay binigay nga po diyan, meron pang yung edad, na 60, hindi bababa ng 60 years old. Marahil, pagka kasi yung 60 years old, marahil kaunti na lang siguro ang kanilang ilalagi sa mundo, and doon sa kaunting panahon na yun, well, from 60s to, iba na, maabot na hanggang 80, malaki-laki. Kaya lang, medyo mas, kaya nga physically, hindi na sila ganun ka-active, pagka ganung mga edad na. Pero at least yung mind nila, lips nila, ay still can be active. Kaya pwede pa rin manalangin hanggang kahit na sila ay hindi physically active, At ang sabi nga rin diyan, ayun, talagang sila kilala sa paggawa ng kabutihan. Maraming mga services silang ginawa. May mga qualifications sila. Sila ay naging tapat sa kanilang mga asawa, nung buhay pa. Magilaw silang host. Okay? At sila po ay talagang mabababang loob na naglilingkod, tumutulong sa ministry ng church.
So sila po ay talagang iniari ang kanilang buhay sa paggawa ng mabuti. Mga ganun pong mga binabanggit na mga requirements. In other words, meron po silang talagang pamumuhay na kalugod-lugod sa Diyos. At sabi nga dito, pero kapag ang babaeng balo na ito, byuda na ito ay hindi mabuti ang pamumuhay, ang kalayawan ng sarili, ng laman, ang pinupunta, hindi sila qualified. Bagaman sila halimbawa ay yung byuda na, and maybe to the point na sila ay talagang wala na ring mga kamag-anak na mag-alaga sa kanila. Baka nga siguro hindi sila alagaan na rin dahil sa kanilang ugali. Sila ay lumayo sa Panginoon. Hindi po sila yung qualified na tulungan. Okay? Yung po as far as this text is concerned. So, ito ay isang encouragement and challenge na sa lahat ng bata, sa lahat ng tao pala, na balang araw, katulad ng mga biyuda, na talagang mag-ayos ng buhay sapagkat balang araw, yun na nga, paano ka tutulungan kapag ikaw ay hindi naging tapat? Paano ka katutuwa ang tulungan ng church kapag hindi ka naging maayos na miyembro? Ganun nakita natin din yung mga prinsipyo dito, And so, yun po yung ilang bagay tungkol po sa pagtulong sa mga nangangailangan sa church natin, gaya po ng mga biyuda. At sabi nga natin, hindi lang naman yung mga nawala ng namatayan ng asawa. Paano kung halimbawa ito ay nabilanggo ang asawa o kaya naimbalido ang asawa? Mga ganun yun So, hindi man siguro patay ang asawa, hindi man biyuda, but nangangailangan sila. But if these people, itong mga taong ito ay qualified because sila ay naging mabuting miyembro, sila ay naging mabuting tao, mapaglingkod sa Diyos, sila po yung mayroon pong karapatan na kung sila po wala na mag-alaga sa kanila, the church should take care of them. Yan. Okay, pero sabi nga po diyan ay hindi po ito yung normal, po. Kung meron namang kamag-anak na sasalo sa pag-aalaga, ay dapat saluhin, At nang sa ganon ay hindi na po talaga, kung meron tayong mga tao na may mga pwedeng sumalo, yun nga, paulit-ulit na ako, ay sila ang mayroong responsibilidad. Nang sa ganon, hindi na maging, saluhin pa ng church para mapagtuunan ng church talaga, yun talaga nangangailangan ng tulong. Yun po yung nakita po natin. And besides, nung sabihin nga po dito na dapat ay matutunan ng isang tao na isuporta kanyang sarili at ang kanyang mga kamag-anak hanggat maaari, at yung mga hindi raw magsusuport sa kanyang kamag-anak at sa kanyang sarili ay higit pa kaysa sa mga unbeliever, Ang isa pong insight pinapakita po doon ay ang normal po dapat na pangyayari is dapat i-support ng tao kanyang sarili. In other words, dapat siyang maghanap buhay at i-support ng kanyang family. I-support ng kanyang family, Although in reality ay may mga taong gusto mang i-support ang sarili, pero hindi po minsan nagkakaroon ng pagkakataong magkaroon ng hanap buhay. Gusto niyang maghanap buhay, pero may mga pagkakataong hindi kaagad. Okay? And so, hindi niya makayang suportahan ang pamilya. I guess hindi po siguro yun ibig sabihin naman diyan. Ang sinasabi po diyan, kaya mong isuporta ang sarili mo, kaya mong maghanap buhay, pero ikaw ay inabandon mo na yung gayong responsibilidad dahil sa katamaran. So, hindi po ganoon ang sinasabi po ng Biblia. And so, yung ganong idea na gusto ng Diyos, dahil gusto ng Diyos na isupport natin ang ating sarili at isupport natin ang ating pamilya, ito'y magbibigay po sa atin ng confidence at panampalataya na lumapit sa Diyos at ipanalangin po natin na yung mga wala pang hanap buhay ay magkahanap buhay. At magkaroon ng hanap buhay ng marangal
at yung punding niloloob ng Diyos. And so, dahil ang kalooban ng Diyos ay, sabi nga dito, dapat mong isinusuport ang sarili mo at ang iyong pamilya. Dahil kung hindi, higit ka pa masahol kaysa sa hindi mananampalataya. So, ibig sabihin nun, kalooban ng Diyos na tayo ay maging responsible sa ating mga sariling pamilya. And so, napakahalaga, hindi nga tayo, dapat nga tayo mag-encourage sa atin na lumapit sa Diyos, Lord. Meron po kaming kapatid. Panalangin natin yung mga tao na magkaroon ng kakayahan, magkaroon sila ng trabaho para makasupport. At ito ang gamitin ng Lord, kasi kalooban mo na magkaroon ng pag-support sa sarili. Lalo pat iyong mga anak. Di ba? So yun po magbibigay sa atin ng encouragement na lumapit sa Panginoon na may lakas ang loob at may pagtitiwala at pananampalatayang sasagutin ng Diyos ang panalangin. So, mga kapatid, salamat at meron po tayong ganitong mga patakaran na nababasa sa Biblia. Ang Biblia naman kasi nagsabi niyan ano? And so, at this point ay tingnan po natin, napaka-practical po ng ating mga natunghayan po ngayong umaga. Maaaring hindi po ako detalyadong masyado, pero at least meron tayong guidelines na ganito, na ang kahalagahan po ng, ito yung paggalang. Ito po yung tinatawag na paggalang. Paggalang ito man ay sa pag-rebuke. Paggalang sa pag-rebuke at paggalang sa pagsuporta sa mga tunay na nangangailangan sa loob ng ating iglesia. Sa susunod pong sa part 2 po ay nandun po naman din yung papakitunguhan yung po yung mga elders of the church o at saka sarili So itong chapter na ito, chapter 5 ay talagang tungkol nga sa pagtrato po, pagtrato. So, purihin ang Panginoon at naway tayo po yung napagpala at patuloy pang bigyan ng Panginoon ng wisdom kung paano po sa ating kalalagayan, sa ating context, ay hindi po natin mapapabayaan ang tunay na kailangan. Hindi ko dito natalakay po yung nalapit na hingi ng tulong. Na tagalabas, hindi ko natalakay dito. I guess iba yon, ibang kaso po yon kasi kung nga sabihin nyo, yan, inyo bang ini-screen yung mga lumalapit mula sa labas kung sila ay qualified na tulungan o hindi, ay paano kung sila ay mga nagsasamantala, di ba? But doon na po tayo hihingi ng wisdom sa Lord. Doon po tayo hihingi ng wisdom kung maging discerning po tayo kung ito bang ating tinutulungan ay natutulungan talaga natin dahil binigyan natin o baka lalo pa natin silang ibinuyo sa bisyo nila. Dapat maging maingat nga rin po tayo. Pwede nyo tayo siguro mag-imbestiga kasi baka nga minsan ito pa lang ng mga nagpapanggap na humihingi may mga bisyo din lang para lang suportahan ka ng mga bisyo. So we should really be wise. But again, hindi ko nag-cover yun dito. Itong nasa atin po yung members ng church kasi. Sa Diyos po ang papuri, tayo po yung manalangin. Dakilang Ama, salamat po sa gabay ng iyong salita at nawa po Ama ay sa panahon, Ama, na ito kailanganin po namin, ay tunay ito po ay masunod namin, Panginoon. But at least, Lord, nakita po namin yung kahalagahan ng may paggalang, mayroong pagpapakundangan sa sa pagtrato o sa pakikitungo o lalo na, Panginoon, kung mayroong gagawing pagsaway, kung mayroong gagawing pagsasabi o pag-correct sa mga taong miyembro, lalo na kung ito'y nakatatanda, Panginoon. Lord, we pray na tutulungan niyo po ba sa amin kung kami na po ang gumagawa ng ganung ministeryo, ay kami po'y kakitaan ng ganitong espiritu ng kababaan at paggalang at malasakit. Muli, Ama, pinabalik po namin sa inyo ang papuri at pasalamat sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen and amen. Remember this, whoever sows sparingly will also reap sparingly, and whoever sows generously will also reap generously. Each of you should give what you have decided in your heart to give, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. And God is able to bless you abundantly, so that in all things, at all times, having all that you need, you will abound in every good work. As it is written, they have freely scattered their gifts to the poor. Their righteousness endures forever.
Okay, para sa ating benediction, tayo po ay dumako sa panalangin. Dakilang Diyos, sa mga makapangyarihan sa lahat, bayaan po ninyo na patuloy po namin kilalanin na kayo po yung soberanong Diyos. At may pagkakatiwala po namin, Panginoon, sa iyo, ang aming buhay, ang aming pagharap sa sanlingkong ito. Bayaan po ninyo, Panginoon Diyos, na ang Banal na Espiritu ang patuloy na mangunguna po sa amin bilang iglesia, na magawa po namin, Lord, ang inyong atas po sa amin. At bilang mga individual din, Panginoon, na kami po ay lagi pong may pagtatagumpay sapagkat yung po inyong kalooban. Kaya sa pagharap po namin, Ama, sa sanlingkong ito, ay amin pong babaunin, Lord, at alalahanin po ang inyong mga pangako. Pangako, Ama, na nagbibigay po sa amin ng kalakasan, kaaliwan, Panginoon. Kaya o Diyos, tunay na hindi nyo kami hahayaan na masadlak sa mga pagkadupilas, kaya hindi naman kami po inyong pagkakalooban ng karunungan at gabay para po namin mapagtagumpayan ang mga lalang ng kaaway, ng dyablo, maging sa aming mga sariling kahinaan, Panginoon. Sa iyong biyaya at habag, yun po ang aming pong inaasahan, Panginoon. Maraming salamat po sa Kanya na makagagawa ng higit pa kaysa maaari nating hilingin at isipin sa pamamagitan ng Kanyang kapangyarihang kumikilos sa atin. Sa Kanya nawa ang kaluwalhatian sa pamamagitan ng Iglesia at ni Kristo Jesus sa lahat ng salinlahi magpakailanman. Amen and Amen.